posibilidad, ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang natanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang For Jonathan's Sake. Psalm 37:25. I was young and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken, or their children begging bread. For Jonathan's sake. Panginoon, salamat dahil kayo po ay marunong mag-alaga ng inyong mga anak. At pati mga anak ng inyong mga anak ay inyong nililingap. Sa sandaling ito, kami po'y patnubayan nyo ng inyong liwanag, maging gabay ng buhay namin na iyong salita, maging pagkain ng aming espiritu, lakas ng aming loob. We ask you to be our preacher, our teacher, lead us. For the sake of your Son, Jesus, we pray. Si Saul ay hari ng Israel at ang kanyang anak na dapat magmamana, si Jonathan, ay kaibigang matalik ni David. Alam natin na si David ang naging hari, sapagkat siya naman ang hinirang ng Diyos na maging haring kasunod ni Saul. But for all intents and purposes, Jonathan was the crown prince. He had all the legal, the political, and the cultural right to be the next king. Nagkaroon ng maraming mga labanan. Naging kalaban din ni Saul si David dahil si Saul ay ayaw magbigay ng space kay David. At sa isang digmaan ay namatay si Haring Saul at ang kanyang anak na si Jonathan. Pero bagong yon, si Jonathan at si David ay naging napakamatalik na magkaibigan. At nung namatay na itong si Jonathan, naging hari na itong si David, hinanap ni David ang anak ni Jonathan. 2 Samuel 9:1-13. Minsan nagtanong si David, mayroon pa bang nalalabi sa sambahayan ni Saul? Gusto kong ipadama sa kanya ang aking kagandahang loob, alang-alang kay Jonathan. Nang buhay pa si Saul, may alipin siyang Ziba ang pangalan, kaya't ipinatawag ito ni David. May nalalaman ka bang buhay na sa sambahayan ni Saul? Gusto ko siyang pakitaan ng mabuti. Ayon sa aking pangako sa Diyos, wika ng hari. Mayroon po si Mephibosheth na anak ni Jonathan. Siya po isang lumpo, tugon ni Ziba. Saan siya naroon? Tanong muli ng hari. Nasa Lodebar po, sagot naman ni Ziba. Ipinasundo agad ni David si Mephibosheth, anak ni Jonathan at apo ni Saul. Nang mahirap siya kay David, siya'y nagpatira pa bilang pagbibigay galang. Sinabi ni David, huwag ka matakot. Gagawin ko ang lahat ng magagawa ko para sa iyo, alang-alang kay Jonathan, na needless to say, ama nitong taong ito. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ng iyong lolong si Saul, at laging nakahanda ang aking hapag para sa iyo. Nagpatira pang muli si Mephibosheth at sinabi niya, sino po ako para pag-ukulan ng pansin? Ako'y walang silbi. Tinawag ni David si Ziba at sa harapan niya ay sinabi, ibibigay ko sa apo ni Saul ang lahat ng ari-arian niya at ng kanyang sambahayan. Kayo ng inyong mga anak at mga alipin ang magbubungkal ng kanyang lupain. Aalagaan ninyong mabuti upang mag-ani ng sagana at magkaroon ng sapat na pagkain sa sambahayan ng inyong Panginoon. Ngunit si Mephibosheth ay sa akin sasalo sa pagkain. Ang mga anak ni Ziba ay 15 at 20 ang kanyang mga alipin. Sumagot si Ziba, masusunod pong lahat ang utos nyo, kamahalan. At mula no'y kasalo na ni David si Mephibosheth, parang tunay na anak niya. Si Mephibosheth ay may bata pang anak na lalaki na ang pangalan ay Micah. Mula nga noon, ang buong sambahayan ni Ziba ay naglingkod kay Mephibosheth. Kaya't si Mephibosheth na pilay, ang parehong paa, ay nanirahan sa Jerusalem at kasalo ng hari sa pagkain.
Pakita nawa ng Diyos ang kaugnayan ng buhay natin sa mga taong ito. 2 Samuel 9:1, one day David thought, I wonder if any of Saul's family are still alive. If they are, I will be kind to them because I made a promise to Jonathan. May covenant relationship si Jonathan at si David. Napaka-tindi ng kanilang pagmamahalan sa isa't isa kung kaya't nagpangakuan sila na sino man sa kanila ang manatili at humaba ang buhay ay lilingapin maging ang mga tagapagmana ng isa sa kanila. Jonathan was David's BFF. Kaya nung si Jonathan ay namatay sa digmaan, ganoon na lang ang pagluluksa ni David. At naibulalas niya sa 2 Samuel 1:26, I grieve for you, Jonathan, my brother. You were very dear to me. Your love for me was wonderful, more wonderful than that of women. And Jonathan helped David beyond help. Halos siya na ang nagbukas ng daan para yung trono niya na para kay David, na sa kanya sarili, ay mapunta kay David. Kaya't nagalit pa nga sa kanyang amang si Saul, dahil sabi niya, sobra kang friendly sa David na yan, ikaw maagawan niya ng trono. But Jonathan gave David all the symbols of his princely office. Alam niya na si David ay hinirang ng Diyos na maging hari ng Israel, tapos kaibigan pa niyang matalik, kaya buong puso niyang ipinagkaloob yung kanyang birthright. David owed his kingship to Jonathan next to God. 2 Samuel 9, 2-3. David called in Ziba, one of the servants of Saul's family. David asked, are any of Saul's family still alive? If there are, I want to be kind to them. Pero yung ganito mga tanong, nakakapagduda to. Kasi kung ikaw ang hari na bago, at may mga natitira pang mga anak o apo yung namatay na hari, dapat papatayin mo lahat yan. Kasi threat to the throne. Maaring maagawan ka. Kaya inuubos nila yung buong lahi, ubusan, para wala nang mga agaw ng throne sa'yo. So hinahanap ni David ang tagapagmana ni Jonathan. Diba threat sa throne niya yun dapat. Ziba answered, one of Jonathan's sons is still alive, but he can't walk. So pinaliwanag na nitong si katulong na Ziba agad. May malasakit ito siguro sa dati niya mga amo, pamilya ni Saul, ni Jonathan. Sabi niya, hindi siya threat. Lumpus siya. You are a very strong man, so you should not even think about him. He's invalid. PWD siya. Pero sa tingin ni David, all the more na dapat tulungan. 2 Samuel 9, 5-7. David sent some servants to bring Jonathan's son. His name was Mephibosheth, and he was the grandson of Saul. He came to David and knelt down. David said, don't be afraid. I'll be kind to you because of Jonathan, your father. I'm going to give you back the land that belonged to your grandfather Saul. Besides that, you will always eat with me at my table. Ang lahat ng royal lands na dapat ay pag-aari ng bagong hari, ibabalik niya sa apo ni Saul, anak ni Jonathan. For Jonathan's sake, Jonathan's son Mephibosheth would not be killed, would receive back his inheritance, and would be treated as family, as a prince in the court. 2 Samuel 9:8. Mephibosheth knelt down again and said, why should you care about me? I'm worth no more than a dead dog. So Mephibosheth here takes a most humble stance. And of course, needless to say, gusto sabihin sa kanya, David, it's about your father, iho. So ikaw magtatanggap ng pag-ibig ko sa kanya, ng pagmamahal ko sa kanya na hindi na niya kayang tanggapin pa. Kasi siya ay sumakabilang buhay. Sa iyo mapupunta, mga bubunton, lahat ng goodwill between me and your father. 2 Samuel 9, 9-13. David called in Ziba, Saul's chief servant, and told him, since Mephibosheth is Saul's grandson, I'll give him back everything that belonged to your master Saul and his family. You and your 15 sons and 20 servants will work for Mephibosheth. You will farm his land and bring in his crops, so that Saul's family and servants will have food. But Mephibosheth will always eat with me at my table. Ziba replied, your majesty, I will do exactly what you tell me to do. So Ziba's family and servants worked for Mephibosheth.
So yung kanyang anak, mga anak na napakarami nitong mayordomo na ng dating hari at ang kanilang napakarami rin mga alipin will now be Mephibosheth's generational servants. Ganun nung araw Pag amo ka, yung mga katulong mo, yung anak nila magiging katulong ng mga anak mo, generational. So hindi nilagot nitong si David yung privilege na yon na tatanggapin ng anak ni Jonathan. Binigyan niya ng isang clan na magiging slaves sila from generation to generation until of course another dynasty unseats them. Ganun lang naman. Pero habang sila ang nasa poder, patuloy ang ganitong arrangement. 2 Samuel 9:11-13, Mephibosheth was lame, but he lived in Jerusalem and ate at David's table, just like one of David's own sons. And he had a young son, and his name, Micah. So pati ito nga yung anak ni Jonathan, napasama na sa usapan, naging beneficiary na rin, kahit third generation na siya, mula sa mga magkaibigan na si David at si Jonathan. Pati siya, beneficiary na rin. Ano ang kinalaman natin sa kwentong ito? Dahil lahat ng mga karakter na ito ay nabubuhay din sa ating pagkatao. Do a David, maging isang David, tumanaw ng utang na loob. Ito ay isang old-fashioned value system na parang kumukupas, pero ito ay batas ng Diyos. Kung paano ang batas ng gravity, the law of velocity, the laws of physics, the laws of astronomy, laging reliable, laging totoo, laging magaganap, ganon din ang mga moral laws ng Diyos. Kasi isa ang author. Naintindihan man natin o hindi, ang mga moral laws ng Diyos ay laging magiging effective at laging mananaig. At isa dyan, dapat kang tumatanaw ng utang na loob. Magsukli ng kabutihan sa mga kabutihang natanggap. Hebrews 13:6. And do not forget to do good and to share with others. For with such sacrifices, God is pleased. And when God is pleased, who can stop God from blessing you? And when God is not pleased, who can force God to bless you? Ang pagbabalik ng kabutihan, kung hindi man sa original benefactor, sa anak, sa apo, o kung sino man ang malapit sa puso, nung taong hindi natatanggap ng iyong pasalamat dahil wala siya. Pero dapat kung sino man ang naging kahalili niya at sino man ang kanyang tinangkilik, minahal, ay dapat yun naman ang pagbuhusan ng isang ganong uri ng pagmamahal. Magsukli ng kabutihan kahit at lalo na sa mga Mephibosheths, mga disabled, mga disadvantaged. Kung kayo ay natulungan ng sino man nung araw, tapos ngayon kayo may kakayahan na, baka nahigitan nyo pa ngayon yung tumulong sa inyo dati, hanapin nyo mga anak nila, mga apo, o baka asawang naiwan, at gawan sila ng mabuti. Ganun ang gusto ng Diyos. Ganun ang effective. Iyon ang tama. Proverbs 3:27, do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to do it. At kung may gumawa sa inyo ng mabuti, natulungan kayo nung araw, imumulat nyo ang inyong mga anak sa katotohanan na yun. Anak, yung matanda na yan, na nabobor ka, pinag-aral ako niyan. Inalagaan ako niyan. Yung mga kamag-anak natin na yan, ako minsan hindi mo gusto ang mga kilos dahil yayamanin ka. Pinakain yan kami ng mga pobre kami. Dapat pinapalaki natin ang mga bata na tumatanaw. At dapat iminumulat natin sa kanila kung kani-kanino may mga utang na loob ang ating pamilya. Kung kani-kanino dapat tayo magsukli para nakatanim sa kanila yon. Hindi yung mga ibang pamilya ang itinatanim sa mga anak nila. Anak, natulungan na ang lolo mo, dating lolo na mga yan, kaya apihin mo sila. Ngayon, yung baligtad na ipinapamana ng mga values. Yung yabang ang nililipat, hindi yung pagpapakumbaba.
Luke 14:13-14, when you give a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed. Ang gustong-gusto ng Panginoon na pagtulong, pagtulong sa mga hindi kayang gumanti, sa hindi kayang magbayad. Pastor, bakit po ba ang yaman-yaman na siya pa ang binibigyan ng magandang regalo? Hindi naman talaga regalo yun, investment yun. Kaya yung mayaman, binibigyan ng malaki kasi hindi namin kakayahan magbigay ng malaki in return. Tapos pagka mahirap, laging kalendaryo na lang binibigay. Dami-dami na kalendaryo, hanggang cellphone, kalendaryo pa rin. Ba't mo nga bibigyan? Wala namang kaya yung magsukli. That is not the way of God. Kung meron ka mga bibigyan, pipiliin mo yung mga pinaka-disabled, pinaka-unable, at yun ang mas marami kang ibibigay. Kaya gano'n ang mga magulang Kung bisa yung mga anak na mga matitino, mahuhusay, mga maraming accomplishment, hindi nila maintindihan yung magulang nila bakit parang favorite pa itong pasaway na anak, favorite pa itong laging bagsak, favorite pa itong ang bata-bata pa, nagkaanak na kung saan. Kasi nakikita ng magulang na ito ang merong disadvantage. Nakikita ng magulang na ito yung merong weakness. Kaya kinocompensate yun ng magulang. At kung minsan, kung ikaw yung matinong anak, productive na anak, sa'yo pumipitas para ibigay doon sa kapatid mong walang bunga. Because parents are nature's way of giving. Parents are God's way of balancing yung mga magkakapatid. Kaya huwag kayong magdaramdam kung kayo lagi ang nahihingan. Ibig sabihin, kayo yung mabunga. Pasalamat nga, hindi kayo yung binibigyan. At sabi ni Lord, it is more blessed to give than to receive. And it's not an empty phrase. It is true. Imagine, nagbibigay ka, ibig sabihin, may ibibigay ka. Ibig sabihin, nauna ka ng binigyan ng Diyos. Kaya privilege ang ganong mga bagay. Pag nagbibigay ka ng mga handaan, ang una mong asikasuhin na kumakain, yung mga maliliit na tao, yung mga bisita mong hindi masyadong celebrated, hindi mga celebrity. Kasi mga celebrity, marami na kinakain, masarap yan. Karamihan, nagda-diet na yan, kaya tubig na ibigay mo. Yung mga masasarap, ibigay mo sa mga dukha. Diba? Dahil yun nga ang hindi nakakakain ng mga ganyan. Ang mga anak ng Diyos, dapat iba yung system, hindi tayo katulad ng pamamaraan lang ng mga karaniwan. Kasi we are governed by high moral laws of God. And that moral law is not about squeamishness o pagiging maselan. It's about loving. And the less people deserve love, the more they need it. Kaya the less deserving is more loved. Because they need it more. Ganito ng mga prinsipyo ng kalangitan na dapat ay nag-ahari sa isip ng mga anak ng Diyos. So you do a David, you also do a Mephibosheth. Hayaan nyo na yung spelling, kahit magkabali-baligtad, mahirap talagang. Ako nga dito, nalululun ko yung mga letra niyang Mephibosheth na yan. Gusto ko na lang tawagin siyang Jake. Nang madali, no? But be like him, do not have airs of entitlement. This boy grew up in the palace. This boy grew up as prince. But, naiba ang panahon. Sabi nga nila, weather lang yan. Ibang ngayon ang hari, ibang dynasty, ibang pamilya ang bida. Pagkita niya kay David, lumuhod siya. Lumagay siya sa lugar. Do not expect or demand courtesies because of your parents. Ituro din natin yan sa mga bata. Anak, kung ako man ay ginagalang, kung ako man ay nagkaroon ng kahit konting pagiging kagalang-galang, hindi ikaw yon. You have to earn it yourself. Huwag mong hanapin yung treatment sa akin na maging treatment sa'yo. Kung meron man akong nagawang mabuti sa iba, nagawa ko na kasi yun, ikaw wala pa, so don't expect it. Huwag nating pinapalaki yung mga bata na merong sense of entitlement. Parang duty ng mundo to give them all the nice things. They have to earn it. That's why it is very important for accomplished parents to always inculcate in their children whatever respect people give us, whatever privilege they give us, was hard-earned. And you have to earn it yourself. Importante yun, hindi yung anak ng kung may na-achieve. Akala mo siya ang may na-achieve, ang yabang-yabang. Minsan nga, meron ako makausap ng mga apo ng mga dakilang bayani natin, kaapu-apuhan. May mga hangin. So I had to tell them, hindi pwedeng ipagmalaki
na siya ay apo kasi wala siyang nagawang contribution sa kanyang lolo. Ang dapat magmalaki pa merong achiever, yung magulang nun, yung lolo nun, yung mga nag-contribute sa kanya para maging ganun siya. Pero yung mga apo na ang layo-layo na, wala naman silang contribute para mabaril sa luneta ang kanilang lolo. So hindi dapat ipagyabang yun. You had no participation in the greatness of your ancestor. Dapat lumalagay sa lugar ang mga tao. Huwag yung pinapataas mo yung sarili kesa sa dapat. Maging sa handaan, sabi ng Panginoon sa Luke 14, 8-11, and of course it has a more universal application. Kapag inanyayahan ka sa isang kasalan, huwag kang uupo agad sa upuang pandangal. Baka may inanyayahang mas kilala kesa sa'yo. Baka lapitan nga ng nag-anyaya sa inyong dalawa at sabihin sa'yo, maaari bang ibigay mong upong yan sa taong ito? Sa gayon, mapapahiya ka at doon ka uupo sa pinakaabang upuan. Mabuti pa kapag naanyayahan ka, doon ka muna maupo sa pinakaabang upuan. Kung lumapit sa iyo ang nag-anyaya at kanyang sinabi, kaibigan, dito ka sa kabisera, mapararangalan ka sa harap ng lahat ng mga panauhin. Sapagkat ang nagmamata sa ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. It's safe. When you go to an event, you know, the table is a social map. One of the clearest social maps anywhere on earth is the dining table. Sa ibang mas structured events, ito yung host, the most honored guest is nasa kanan niya, the next honored guest is nasa kaliwa. Ba't po ako nandun sa malayo sa likod ng halaman? Alam mo na. Diba? Sabit ka lang siguro dyan. So lumagay ka doon, doon ka dapat, kasi hindi mo naman to event. So, lalagay ka dapat sa lugar, huwag ka nangaagaw ng place of honor. Kasi baka i-demote ka, kahiya naman. Stay humble. At yun ay kahit ang kuya mo, ang magulang mo ay accomplished. At kahit accomplished ka rin mismo, still stay humble. Kasi pagka naman nalagay ka sa isang lugar na higit na mababa kaysa tunay mo dapat kalagyan, mayroong magkokorek nun. Iko-correct at iko-correct nga, nihilahin ka. Pero kung nando ka sa mas mataas kaysa dapat, may hihila rin sa ipababa. Itatama at itatama ka. Again, like the law of gravity, balance, correctness, harmony, symmetry. These are the laws of nature that will always prevail. So if you're in the wrong place, you will get corrected somehow. Stay humble. Romans 12:16, do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Nakita natin yan dito sa dapat sana ay prince. Dapat sana ay heir to the throne, pero nagpakumbaba siya kay David. At nung sinabi naman sa kanya na, huwag ka nang mag-alala. Itatrato kitang anak, dito kakakain, kasalo ko sa aking mesa. Ibabalik ko ang lahat ng mga kabuhayan na dapat ay sa'yo. Hindi na siya nag-inari, huwag po. So, do a Mephibosheth, be a gracious recipient. Masarap kung minsan may binibigyan ka, ito, kainin mo, ayoko po. Sige, diwag. Habol-habol naman niya. Okay, sige na po. Di ba? Meron mga tao, pag inalok mo ng mga magandang bagay, ang initial automatic reaction is to reject it. Analyze yourselves. Gusto mo kumain, busog. Yung laging naka-reject. Meron namang, opo, thank you. Meron namang gano'n, lagi naka-accept. Di ba? But between the two, be a gracious recipient. Pag alam mong buong puso, taos-pusong ibinibigay, huwag ka na mag-inarte, tanggapin mo. John 13:5-9, si Jesus, hugasan niya ng paa ang mga disciples. He put some water into a large bowl, then he began washing his disciples' feet and drying them with the towel that he was wearing. But when he came to Simon Peter, that disciple asked, Lord, are you going to wash my feet? Jesus answered, you don't really know what I'm doing, but later you will understand. You will never wash my feet, Peter replied. If I didn't wash you, Jesus told him, you don't really belong to me. Peter said, Lord, don't wash just my feet. Wash my hands and my head. Kasi ayaw niya, sabi niya, no, this is beneath you, O Lord, and this is too high above me. I cannot accept this. But the Lord was doing it, and the Lord knew what He was doing. At sabi ni Lord, siguro hindi mo pa naintindihan ngayon ba't ko ito ginagawa. Ayoko. Sabi niya, pag hindi kita hinugasan, you don't belong to me. Lubusin niyo na po, talagang laban niyo na ako, ikula pa.
So huwag tayong tatanggi sa nagbibigay na alam nating taos-puso. Una, masakit yun sa nagbibigay. At pangalawa, masakit din yun sa'yo dahil baka talagang kailangan mo yung binibigay. Be humble to receive. Lalo kung talagang kailangan mo naman. And then do a Jonathan. Bakit napabuti yung anak niyang lumpo? Ba't hindi pinatay? Pinakakain pa sa palasyo? Kasi nagtanim si Jonathan ng mabuti. Maraming mga magulang, kahit mabawasan ang budget, kahit hindi kumain ng masarap, kahit mabawasan yung mga entertainment ng buhay nila, nagsisikap na ibili yung mga anak nila ng insurance. Educational insurance, health insurance, etc., etc. But you know, doing good is the best insurance you can give to your children. Why? Because the laws of heaven are at work. When you do good, God blesses your children. Plant good. Hosea 10:12, sow righteousness for yourselves, reap the fruit of unfailing love. Importante yan. Plant goods on good soil. Lalo't kung good soil yon. Hindi ko sinabing huwag kayong bumili ng insurance. Ha? Pero ang point, huwag niyong kakalimutan yung mas tama at mas matibay na insurance. Para sa inyong mga anak, gumawa kayo ng mabuti. God will find a way to bless your children. And when you do that, you plant good, you harvest good. That's the law of nature. Kumisan, bakit po nagplant ako, wala ako hinarvest? Siguro ngayong season lang na yan. Pero yung batting average mo as an agriculturist, as a farmer, siguradong may harvesting ka, kaya nga buhay ka pa rin. Galatians 6:9, kaya't huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Huwag kayong susuko sa pananalangin para kung kanino mang family member. Huwag kayong susuko sa paggawa ng mabuti, lalo't kamag-anak nyo, asawa nyo, anak nyo. Huwag nyo suklian ng masama, yung sa tingin nyo yung masamang binibigay sa inyo. Kasi walang tinatanim ng mabuti na hindi ani. In this case, sa next generation pa umani. Pero aani at aani yung ating mga mahal sa buhay. Yung kabaligtaran naman, sinasabi ni Job sa chapter 4, verse 8. Ang alam ko ang mga naghahasik ng kasamaan ay sila ring nag-aani ng kaguluhan. Totoo rin yun. Ang mga ginagawa natin mga masama ay may balik. At kung minsan, hindi man sa atin the generation, sa next. Ganun talaga generational ang tingin sa Biblia sa mga tao, hindi lang individual Kaya ang lahat ng ginagawa natin ay mayroon tayong pananagutan sa isa't isa. Lalo ikay ina, ikay ama, napakalaki ng pananagutan mo sa iyong mga anak, sa iyong mga apo, maging sa iyong mga magiging manugang pa na gumawa ng mabuti. Kasi madadamay at madadamay sila sa ginagawa nating masama. Pero makikinabang sila sa ginagawa nating tama. Hindi tayo nabubuhay para lang sa sarili. Kung minsan, kung para lang sa sarili, pwede mo na ipaghampasan ang sarili mo sa apat na sulok ng kalsada. Pero no, lalo magulang ka, bawat ginagawa mo ay magbubunga sa iyong mga anak. Kaya dapat ang pagpapakatino natin, it's a commitment not only to ourselves, not only between us and God, but it involves everyone that we care about and everyone who cares about us. Plant good, especially to people who do good. Like David. David was doing a lot of good. David was winning a lot of wars for their country. David was a very able military man. So, Jonathan was giving way to him. Obviously, Jonathan would make a better king than him. Plant good, especially to people who do good to you and to your family. Napakasama na gumawa ng masama kahit sa taong masama. So can you imagine kung gaano kasama na gumawa ng masama sa taong mabuti? Gaano kasama yung pagsusukli mo ng masama sa nagbigay sa iyo ng mabuti? Kinakaukaw mo ang law of nature. Ginugulo mo ang laws that govern the universe. Hindi pwedeng hindi magbunga yan sa iyong buhay.
kung gumagawa ka ng masama sa mabuti. Kahit nga sa masamang tao, hindi ka pa rin dapat gumawa ng masama. It's doubly wrong to do bad things to bad people. But it's infinitely more wrong to do wrong to those who are good. Kaya titingnan natin yan. Nalilibang tayo kuminsan sa ating mga kababayaan, akala natin lusot, walang ganon. Parang sa mga computer programs, sa mga architect's plans, meron kang isang maling na ipasok na maliit na bagay doon. Ang totoo, hindi tatama yung buong drawing mo later. At pag in-enlarge mo yan, lalabas yung mali. Hindi na itatago yan. Kaya dapat ituwid. At yung mga hindi na maituwid-tuwid pa, kailangang ihingi yan ng tawad. Kailangang mag-zero balance ka sa Diyos. Kasi ang accounting ng Diyos laging perfect. Debit, credit, dapat balance yan. Wala tayong mga utang sa buhay, wala tayong utang sa mundo, wala tayong utang sa mga tao. Kasi sisingilin at sisingilin tayo. Walang palusot. Pero sa kabaligtaran naman, lahat ng gawa mong mabuti may balik. Kaya hindi pinagsisisihan ang paggawa ng mabuti, kahit sa biglaan na hindi parang mabuti rin ang napala. Lahat ng yan may panahon. Importante na maging mabuti, lalo sa mabuti, lalo sa pamilya, sa biological family at sa spiritual family. Galatians 6:10, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Whether or not you are personally known to your brothers and sisters in the church, whether or not you're personally involved with them, sila ay isang pamilya natin sa Diyos, kailangan gawin natin sila na mabuti. Ikinalulugod yun ng ating Ama sa Langit. At ibinaramdam naman ng Ama kung tayo ay gumagawa ng mali sa ating kapamilya. Tulad din ng mga magulang, pag yung mga anak niya nag-aaway-away, dinaramdam niya ng magulang. So ano ang madaramdaman ng Diyos kung mga sarili niya mga anak ay nag-aaway-away? Nagkakagulo-kagulo. Dapat nating laging isipin at isaalang-alang yung damdamin ng Diyos. Kasi may feeling siya. Napaka-sensitive nga ng Diyos eh. Siya nga yung talagang ramdam na ramdam ang lahat. So plant good, especially to people who are on a mission. Like David. His mission was to be king. His mission was to win battles. His mission was to stabilize and strengthen his country. And so Jonathan did good to him. So Saul stayed with them and moved about freely in Jerusalem, speaking boldly in the name of the Lord. This Saul is now Paul, not the King Saul. In other words, people in Jerusalem did good to Saul or to Paul, although he was a stranger to them. Paul did a lot of bad things to the church. But when he converted to the Lord, now he became one of the most vocal and one of the most effective soul winners in the name of the Lord. Tinulungan siya ng mga kapatiran sa Jerusalem. He was able to achieve much because he received help. The church gave him help. At sa Acts 9, alam natin ang story ni Tabitha o ni Dorcas. Napakamatulungin niya sa mga byuda. Tapos bigla siya namatay. Nagluksa yung mga byuda dahil benefactor nila tong si Tabitha at ang ginawa ng alagad ng Diyos, ipinanalangin at nabuhay muli ang babaeng ito to continue her charities. Pero siyempre, later on, lahat sila din ay sumakabi ng buhay na rin. Pero nagkaroon siya ng extension dahil inilapit siya indirectly nung mga nangungulila. Parang sa kaiyak nila, parang sila sabi, gumawa ka ng paraan, buhayin siya. Meron bang nananalangin para sa atin ng ganon? Pagka tayo ay nabibingit, importante na meron tayong ganong tanim. Matthew 10:41-42, anyone who welcomes a prophet, just because that person is a prophet, will be given the same reward as a prophet. Anyone who welcomes a good person, just because that person is good, will be given the same reward as a good person. Anyone who gives one of my humble followers a cup of cool water, just because that person is my follower, will surely be rewarded. Napakalinaw ng sinabi dito ng Panginoon. Hindi ka propeta, pero tinutulungan mo yung propeta, pareho lang kayo ng premyo. O hindi ka naman
mabuting tao or a very good worker, pero tinutulungan mo yung mabuting tao, mabuting worker, pareho lang kayo ng gantimpala. Kasi nagiging kasangkapan ka para yung kanyang gawain ay mangyari. At sabing ganon, abutan mo lang ng malamig na tubig ang isa sa mga lingkod na ito ng Diyos. Napakalaki ng iyong gantimpala. What is the universal truth that is embedded in this teaching? Na walang ginagawang mabuti na hindi alam ng langit. At exponential yung benefit ng ginawa mong mabuti pag ginawa mo sa mabuting tao. Pag ginawa mo sa lingkod ng Diyos. Pag ginawa mo sa lingkod ng bayan, sa lingkod ng lipunan, na yung mga ginagawa niya hindi lang para sa sarili, kundi para sa marami, exponential yung pag-multiply ng reward mo. Kasi maraming nakikinabang sa ginagawa ng tao na yon na tinutulungan mo. Again, this is a basic law of God. Akala ba natin yung mga laws lang, yung nakalista? Makikita nyo embedded in so many verses the principles of how life on this earth is governed by God. Lahat yan nakatakda. Kaya yung sinabi na on the seventh day He rested, kasi yung 6 days na tinutukoy sa creation, ginawa na ng Diyos ang lahat ng equation, lahat ng formula, lahat ng mga if, P, then, Q, lahat na ng pwedeng maisip at mangyaring kombinasyon sa buhay, nakatakda na. Kaya kung gusto mong tama yung ending, tamain mo yung simula. Yung proseso. Kasi lahat ng ginagawa natin, mayroong nakatakdang bunga. Kaya gumawa ka ng mabuti. At hahabulin ka ng bunga noon. Kahit hindi mo siya sungkit-sungkitin. Your offspring will harvest what you plant. For Jonathan's sake, Jonathan's son will be cared for. Can you imagine that? How nice? How sweet? You are incapacitated to continue loving your loved ones, but then, because of the good things you did, somebody else will come and do it for you. Do the loving for you. Do the caring for you. Psalm 37, 25 to 26. I was young and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. Ang mga anak daw ng tunay na mga matuwid, mabuti, mabait, hindi kakailanganin mamalimos ng pagkain. God will find a way to give them what they need. They are always generous and lend freely. Their children will be a blessing. Or very, very aptly, their children will be blessed. So your good deeds will always bear fruits. Proverbs 11:21, the wicked shall not be unpunished, but the seed of the righteous shall be delivered. Ano ang mga kwento sa inyo ng mga magulang nyo, ng mga taong pinagkakautangan ng loob ng inyong pamilya? Sariwain nyo yan, gunitain. At kung kaya nyo ngayon, balikan sila, hanapin, magbayad-bayad ng mga utang na loob. Kung minsan meron ang galing-galing na teacher mo ng elementary o high school, may mga naituro sa yung agreement ng subject at predicate na naging tungtungan mo para marating mo ang nararating mo ngayon kung ano man. Balikan mo sila, puntahan. Sabihan ang salamat, regaluhan man lang. Bago ka nakarating kung nasa ka ngayon, kapatid, napakaraming tumulong sa'yo. O napakaraming tumulong sa tumutulong sa'yo. May mga bata ang yayabang pinag-aaral ng mga magulang. Yung pala yung magulang, ang dami lang nagpapautang doon. Kaya napag-aaral yung anak. Tuntunin nyo lahat ang pinagkakautangan nyo. Suklian sila. At lalo nyo lang itutuloy yung unending cycles of blessing. Pero hindi ka magpapasalamat, hindi ka tatanaw, nalalagot, napuputol yung cycles of blessing at kabaligtaran ang nangyayari. At kung kayo naman ay mga nagawang mabuti, tapos hindi kayo sinusuklian ng mabuti, imulat nyo inyong mata dahil yung sukli na ibibayad sa inyo, dapat ibabalik sa inyo. Maaari hindi nanggagaling doon sa kamay ng umutang sa inyo, pero nanggagaling sa ibang kamay. Kasi maraming ibang kamay ang ginagamit ng Diyos para kapagpalain. Kung yung mga kamay na siyang unang dapat nagpapala sa iyo, nakasara at ayaw magbigay, hahanap at hahanap ang
ng paraan ng Diyos para paratingin sa iyo ang para sa iyo. Open your eyes and see that God is always at work to bless you, to reward you for the good things that you do. But also open your eyes for God's justice. Nang lahat ng ating mga kulang ay pinagbabayaran natin. Lahat ng ating mga pagkukulang lalo na sa kapwa ay binabayaran natin. At kung tayo nasa stage na nagbabayad, unpleasant, bitter, painful, but pay. Para mag-zero balance na and you go on with life. Para makabawi na at tumuloy na ang cycles of blessing. Meron bang Jonathan sa inyong buhay? Yung ang laki-laki na sakripisyo para kayo maging hari o ano man equivalent nun? Yung talagang halos ibinigay na sa inyo lahat, huwag niyo lilimutin. Suklian. At kung sakali mang wala na sila dyan, hanapin niyo kung sino ang mga malapit sa kanilang puso at yun ang inyong bigyan. It's very important. At kung hindi man kayo nasa lugar ngayon na may kakayanan para magsukli agad, never forget to acknowledge. You can always say, alam namin, marami kaming utang sa inyo. Pagdating ng panahon, as God enables us, hindi namin kayo lilimutin. Always assure people so that they will be inspired to keep helping many more. Kasi yung mga iba nadadala. Napakaraming tao na mabait pero napasama ng mga walang utang na loob. Mga taong palabigay pero ngayon hindi na nagbibigay kasi nadala na sa mga tumanggap na hindi man lang nagpasalamat. So, huwag tayong mangdala ng kapwa. Mag-inspire tayo para yung mabuting side niya ang lumabas, hindi yung self-preservation niya manaig. Kasi meron tayong laging dalawang side, the giving side and the self-preserving side. If people are threatened because of our behavior, because of our unkindness, they will tend to be very self-preserving. Selfish even. Pero pag ganun sila, hindi nila yung kapintasan. Kapintasan natin yon na yung ganung anyo nila ang napalabas natin. Samantalang pwede nating mapalabas yung napakabait na anyo nila kung non-threatening tayo, kung tayo assuring, at tayo ay nakaka-inspire. Talagang yung ginagawa natin sa mundo, nakikita rin niya sa mga tao nasa paligid natin. Hindi nila kapintasan ang lahat ng sinasabi natin kapintasan nila. Madalas, reaksyon nila yon sa ating mga provocation. Kaya kung may masungit sa'yo, may maramot sa'yo, may laging galit sa'yo, huwag siya lagi mong sisihin. Itanong mo sa sarili mo, anong ginagawa ko at nagiging ganyan siya? Bakit ang bait-bait ng tiya ko na yun sa isang kapatid ko, sa akin ang sungit-sungit? Tuwing haharap sa akin parang cobra, lumalaki ang leeg. Yan man cobra, pag hindi natetreten, hindi naman lumalaki ang leg nun. So, hindi kasalanan ng cobra na cobra siya. Baka natatapakan mo ang paa niya. Kaya gusto kang tuklawin. Dapat tayo mag-isip-isip. Para tayo mga bola sa billiard table, nagbabangga-banggaan tayo, yung pinupuntahan niya, nagpunta siya doon, dahil binangga natin. Meron tayong pananagutan sa mga nangyayari sa ating paligid. Ama namin, napakaganda ng kasaysayan ng magkaibigang Jonathan at David. Turuan niyo po kami na maging tulad nila. Turuan niyo rin po kaming alalahanin, tanawan ng utang na loob ang lahat ng mga tumulong sa amin. At tulad ng napakalinaw na itinuturo mo sa amin ngayon, turuan mo kaming lagi magtanim ng mabuti, gumawa ng mabuti. At kung kami dumaranas ngayon, Panginoon, ng mga tagsalat, hindi kami umaani, naghihirap kami, ipakita mo ng malinaw sa amin. Somewhere in our past, kung anong ginawa namin at nandito kami ngayon sa ganitong sitwasyon para maituwid namin, maitama, at magsimula muli ang cycles of blessing. Pagbulay-bulayan natin ang kahulugan sa ating mga buhay ng mga salitang ating pinagsalusaluhan. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang For Jonathan's Sake.
pagsilay ng liwanag mula doon sa silangan, nadarama't nakikita ang sa inyong pagmamahal. Lumalandas, humahawan, tumatanglaw sa aking daan, nangunguna, gumagabay sa aking bala ng hakbang. Sa pagdatalyaong gabi na malamig at mainam, akin namang nalalasa ang inyong kapayapaan. Patiningning ng bituin at liwanag niyang buwan ay banayad kaya dulot ay madlang kapahingahan. Sa gabi man o sa araw, sa dilim man o liwanag, kayo ay aking kapiling sa lahat ng kalagayan. Ako'y hindi natitiis, ako'y hindi iniiwan, kaya lubos na papuri ang sa inyo'y aking alay. Pag-ibig mo o kailanin, sukat man lumayo'y mahal pa rin. Liparin ko man ang dulo ng langit, sa piling mo pa rin magbabalik. Kahit minsa'y magkasala, bakit tinuturing pa rin danan? O Jesus, kayo nag-alay ng buhay, katwiran niyong aking tinataglan. O tanggapin, papuri ay tingkin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal. Kabutihan mo sa'kin walang
Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Lagi naman itong isip, ngalan ko sa palad mo inukit. Walang sino mang maaring magwala. Kaligtasang ikaw ang nagpikat. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal. Kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal. Kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas.
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!